Paano na lang din. Ayan, so magandang araw sa atin SS3B 'no, para formal na umpisahan ng ating aralin ngayon ay nais ko munang tanungin kung meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw, Mr. Mayor? Nais ko pong ibalita na wala naman pong lumiban sa klase natin. Ayun 'no, maraming salamat 'no, ikinagagalak ko na malaman na walang lumiban ngayong araw at, senyales lamang 'yan na ready kayo at handa kayong matuto ngayong araw 'no. So, ayan. Para naman, sa ating panuntunan ng klase 'no, nais kong, tandaan niyo ang salitang aral 'no. Puwede bang pabasa nga daw ito, Mr. Paulo San Magtano? Aral, alamin at igalang ang pagkakaiba-iba ng bawat pananampalataya. Respeto ang pairalin sa tuwing may nagbabahagi ng opinyon. Aktibong makilahok sa mga talakayan tungkol sa kasaysayan at tradisyon. Laging iwasan ang pagbibigay ng negatibong komento sa paniniwala ng iba. Ayan, maraming salamat 'no. So inaasahan ko ngayong araw na isabuhay niyo ang aral na ito upang sa gayon ay maging maayos ang ating, pag-aaral ngayong araw 'no. So para naman sa ating balitaan, meron ba sa inyo o isa sa inyo ang nanood ng mga balita ng mga nakaraan na puwedeng ibahagi ngayong araw? Sige nga daw. Kahit anong balita na puwedeng maibahagi ngayon, ngayong, ating talakayan. Okay, sige Mr. Jimwell, Ayun po, sa napanood po yung Strait of Hormuz ng Iran, pero muli po nilang isinara dahil binomba po ulit ng Israel ang Lebanon at hindi sila sumunod sa peace talks. ayan 'no. So maganda, ayan, ang ganda nung balita na naibigay ni Mr. Jimwell ngayon 'no, talagang napapanahon at, alam naman natin na merong nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East ngayon at isa iyan sa latest na nangyayari ngayon. Maganda na updated tayo sa mga nangyayari sa ating, paligiran lalo na tayo ay mga social studies 'no. So ngayon, para sa ating balik-aral ay magpapakita lamang ako ng apat na litrato at meron na ring clue yun 'no, kung ano ba yung litrato na yun at sasabihin niyo lamang kung ano yung pinapakita ng litratong ayun 'no. Tapos magbabahagi kayo ng kaunting kaalaman tungkol doon sa mga litratong pinapahiwatig 'no. So para sa ating unang pictures, ayan makikita natin may mga sandata, may mga batang nag-iensayo, merong, simbol ng, isang shield diyan at merong isang mapa 'no. Sa tingin niyo sa word na nasa baba at may dalawang clue na A, ano kaya sa tingin niyo ang word na pinapahiwatig ng mga picture na iyan? Anyone? Sige nga 'no, sino ba ang nasa ating ayan sige Ma'am Janeline, sige nga daw po. Sa tingin ko po sir, ito po ay Sparta. Sparta, maraming salamat 'no, tama. So puwede ka ba, Miss Janeline, puwede ka bang magbigay ng, konting kaalaman tungkol sa Sparta na ating natalakay nung nakaraang araw? Yung Sparta po ay isang lugar po kung saan po yung mga lalaki po yung sinasanay mula po nung sila po ay bata pa. Yun 'no, so tama yun 'no, yung sinabi ni Miss Janeline na pagsasanay na ginagawa ng mga Sparta mula bata hanggang pagtanda ay tinatawag na agoge 'no. So ginagawa nila yun para maging ready at mas marami yung mas mapalaki yung kanilang hukbo sa kanilang mga, kingdom 'no. So pangalawang picture naman, ayan 'no, so makikita natin meron diyang mga, um statue 'no. Ayan, Mr. Robert, sige nga. Ay, nagtaas Pinapakita ba si ayan sige. pinapakita po sa larawan po yung Athens po. Ayan 'no. Sige nga daw, puwede ka bang magbigay nga daw ng, konting kaalaman tungkol sa Athens, Mr. Robert? Yung Athens po yung naging sentro po pagdating po sa sining. Tapos sa Athens din po, dito po yung tinuturo yung filosofiya at sa Athens din po sa pinag-aralan po natin nung nakaraan, dito din po nagpasimula po yung pagboto at also po yung demokrasya.
Ayan, tama yung nasabi ni Mr. Robert, no? Sa Athens, sa lipunan ng Athens, nag-umpisa yung idea ng pagboto at ng demokrasya, no? So talagang sa ating munting activity na ito ay nalaman talaga natin na meron kayong natutunan ng mga nakaraang araw na pagtuturo, no? So para naman sa ating motivation, tatawagin naman natin itong action-oriented, no? So kanina meron akong piniling dalawang estudyante na mag-a-act ng dalawang words, no, na huhulaan nyo. Ito ay parang charades lamang, no? Huhulaan nyo kung Tagalog ba, ilang syllables, and so on so forth, hanggang sa mahulaan yung words na ina-act ng ating mga participants ngayong araw, no? So sa unang word natin ay, pwede ko bang tawagin si Mr. Danrev Velastique para i-act ang ating word? Ayan, maraming salamat. Sige, umpisahan mo na, Mr. Danred. Ayan, paalala lang, pwede kayo mag-open mic na para habang nag-a-act si Mr. Danred, pwede nyo nang mahulaan. Sige nga. Ayan, anyone, sino nakakakita ng ginagawang mga actions ni Mr. Danred? Ayan, no, sabi niya Tagalog yung word. Tapos ganito yung kanyang mga sinasign na na kilos. Ano kaya yun sa tingin nyo? May iba-iba. Tapos pinakita niya pa dito. Ayan, sige, Mr. Paulo Samagtano, nagtaas ba ang kamay? Si relihiyon po ba? Yes, tama, no? So, Tagalog, relihiyon, and then yung pray. Pagpo-pray, and then pinakita niya rin yung pagtatakip ng panyo, na which is siguro sisenyale sa mga kasuotan ng mga Muslims, no? So, ayun, maraming salamat sa ating unang actor, no? So, parang sa pangalawang actor natin, pwede bang tawagin natin si Miss Pauline Tenorio? Sige nga. Pwede nang mag-open cam para i-act yung ating pangalawang word. Ayan, meron dalawa. Sige, Mr. Robert, ano kaya yung pinapahiwatig ni Pauline Tenorio, no? Sabi niya po sa una Tagalog po, sa tingin ko po yun ay paniniwala. Yes, no? Sabi niya Tagalog, tapos nagganon siya. Ibig sabihin nun ay syllables, no? Paniniwala, 5, no? Magaling, no? So, doon sa mga words na ating pinahulaan sa inyo, sa tingin niyo ano kaya yung magiging ating aralin ngayong araw? Ano kaya yung magiging sunod na ating aralin ngayong araw? Anyone? Mr. Mayor, alam mo ba ang ating magiging talakayin ngayong araw? Siguro po kung pagbabasehan ko po yung mga pinakita po sa action-oriented, ito po ay may kinalaman sa paniniwala at relihiyon ng mga tao po. Ayan, maraming salamat. No, tumpak na tumpak si Mr. Mayor. No, ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang iba't ibang relihiyon at paniniwala. No? So, bago yan, syempre, lahat ng ating lesson ay may mga layunin. No? So, ito naman ang ating layunin ngayon. Pwede bang pakibasa ito, Miss Melody Aquino? Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may humigit kumulang na 80% antas ng kaalaman ay inaasahang masusuri ang paniniwala ng iba't ibang relihiyon tulad ng Hinduismo, Budismo, Kristyanismo at Islam. Naibabahagi ang perspektibo sa kultura ng iba't ibang relihiyon na umusbong sa Asya. Nakagaganap ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng pagrespeto sa iba't ibang kultura, paniniwala at tradisyon ng mga relihiyon. Ayan, maraming salamat, no? So, ang ating tatalakayin ngayon ay yung mga relihiyon na nabanggit na rin sa ating layunin, no? Particularly the Hinduismo,
Judaismo o Judaism sa English, Kristyanismo at Islam. No? So bago yan, kailangan muna nating malaman kung ano ba yung ibig sabihin ng relihiyon. No? So ang relihiyon daw ay isang sistema ng paniniwala. Ibig sabihin, hindi lamang siya basta-basta paniniwala. Meron siyang mga ritual, merong mga practices o nakagawian, meron ding mga pagpapahalaga na nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. No? Ito rin daw ay koneksyon sa banal. Ibig sabihin, nagiging connection nila to o daluyan ng communication, baga, communication nila doon sa pinaniniwalaan nilang higher beings, no? So, bukod doon, nagiging gabay rin ito ng mga tao sa kanilang buhay dahil nga kada relihiyon ay may iba't ibang paniniwala na isinasabuhay, no? At lastly, ito ay may global na impluwensya dahil hindi lamang naman ito naeapektuhan yung buhay ng isang tao, no? Ito ay naapektuhan din yung hinuhubog rin nito yung kultura, yung sining at yung edukasyon ng isang tao, no? So, para naman mas explain natin o mapaliwanag natin yung bawat isang relihiyon na ating tatalakayin ngayon ay magkakaroon tayo ng ating munting gawain o pangkatang gawain na tatawagin nating Religion World Review, no? So mahahati yung 4 na klase sa grupo, no? O mahahati yung ating klase sa 4 na grupo, no? Yung bawat grupo ay may mga nakalaan na relihiyon, no? So sa group 1, Hinduismo, sa pangalawang grupo, Judaismo, sa pangatlong grupo, Kristyanismo, at pang-apat ay ang Islam, no? So kanina rin, nahati ko na rin kayo at nabigyan ko na rin kayo ng link sa pag-editan nyo ng inyong mga ilalagay sa PPT, no? So, bibigyan ko lamang na kayo para ma-finalize yun ng 2 minutes kada group para tignan kung ano ba yung malalagay nyo o para ma-practice nyo pa, no, ang inyong ire-report, no? Ready na ba lahat? Sige nga, pwede nga daw makipag-heart kapag naiintindihan. Maulanan nga daw po. Yan, maraming salamat, no? So, ang inyong oras ay 2 minutes, no? Mag-oras tayo ng 2 minutes. Ayan. Ayan, so your time starts. Okay. Pero maaari nyo rin sabihin kung meron ng mga tapos na grupo at handa nang presenta ng kanilang mga gawain, no? Magtaas lamang ng kamay para tayo proceed na o makadako na sa ating talakayan. Sa group 2 po, sir. Group 2, anong religion kayo? Judaismo po. Sige. Si sir na ang bahala sa pagpe-present, no? Wait lang, ipe-present muna natin. Ito ba? Tama? Nakikita na ba? Wala pa po. Okay, sige, wait lang. Ayan, nakikita na ba? Yes po. Ayan. So, ayun po. Okay, the platform is yours na, Mr. Paul. Okay, so ayun po, ang napunta sa aming group 2 ay ang religion na Judaism o Judaismo. Ang Judaism ay isang sinaunang relihiyon na naniniwala sa iisang Diyos at sa kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan o kanyang nasasakupan na naniniwala sa relihiyon na Judaism. At pagdating po sa Sagradong Aklat naman, sir, ang sagradong aklat po na pinaniwalaan ng mga taong may relihiyon na Judaism po ay ang Torah, which is ang pangunahing aklat po na naglalaman ng mga aral at paniniwala na sinusunod ng mga tao na naniniwala sa relihiyon po na ito. At ang pinagmulan naman po ng Judaism ay ang Middle East na kung saan dito po nagsimula yung relihiyon na ito at kumalat na lang po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagdating naman po sa pangunahing paniniwala nila, naniniwala po sila sa isang Diyos at
sumusunod din po sila sa mga utos at batas po ng Diyos Diyos at pagkakaroon din po ng moral na pananagutan sa kapwa at lahat po ng mga aral nila ay nakaugat po kay Abraham po. Ayan, no, maraming salamat para sa ating group 2, no. So, balik muna tayo sa ating main PowerPoint. Ayan, no. So, ang na-discuss kanina ay ang Judaismo, no. So, para dagdagan lamang naman yung sinabi ni Mr. Paulo San Magtanong, no. Tama naman siya, itinatag nga ni Abraham ang or itinatag ni Abraham ang Judaismo na nagmula sa Middle East, no? Ang kanilang kasulatan nga ay Torah, no? So naniniwala rin sila sa 10 utos ng Diyos, no? Dahil ang Judaismo ang pinagmulan ng Kristyanismo, ano? So meron din silang pinaniniwalaan o iba pang practices, no? Katulad ng pagdadasal sa Wailing Wall, no? Ang Wailing Wall, ito ay ang natitira na lamang na pader ng kanilang sinaunang templo, no. So para sa kanila holy o banal ang place na iyan, no. So kipa naman, nakikita diyan, no, yung kipa naman, ito naman yung sombrerong sinusuot sa taas o sa tuktok ng mga ulo ng mga lalaki, no. Sinisimbolo sinisimbolo nung sombrero na yan yung hati or yung level nila kay Lord, kasi naniniwala sila na nasa taas lang literal nila si Lord, no, nandiyan lang, o yung pinaniniwalaan nilang mataas, no. Lastly, yung batas kosher, ito naman ay yung kanilang paniniwala, no, paniniwala sa Judaismo na kanilang sinasabuhay rin, no. So ilan sa mga ritual nila o celebration ay Purim, Sabat, Rosh Hashanah at Hanukkah. Yung Hanukkah para sa Christmas or separate siya na sineselebrate before the Christmas. And then lastly is yung Purim, no? So yan, maraming salamat ulit, no? So next group tayo. Ready na ba yung unang group, yung Hinduism? Okay, ready na. Opo, sir. Let's present there. Ayan. Ito naman yung sa Hinduism. Sige, pwede nang Ay, ninapunta po sa group 1 is yung Hinduism. And yung Hinduism po, isa siya sa pinakamatandang relihiyon na umusbong sa ating mundo. And yung mga sacred text nila na pinagbabasihan is yung Vedas, saka yung Upanishads. And ito po ay nagsimula sa bansang India. And dito po naniniwala sila sa iba't ibang mga gods and goddesses, and naniniwala din sila na nare-represent nun yung supreme reality. And aside from that, sinusunod nila yung life cycle, which is ipapanganak ka daw, mamamatay ka, and then mare-reincarnate ka or mare-rebirth ka. And yung big ideas nila dito is yung konsepto ng karma, wherein kapag gumawa ka ng mali sa kapwa mo, is magkakaroon ka ng karma or ng consequences. And the next is yung dharma. Naniniwala naman sila na lahat ng tao is merong responsibility. And lastly is yung reincarnation, which is kapag namatay ka is mare-reincarnate ka daw or mabubuhay ka ulit. So yun lang po. Ayan, maraming salamat, no. So bumalik ulit tayo sa ating unang ito yung sinasabi ni Miss Irish na circle of life nila, no, yung samsara. So birth from dharma,
to death, to karma, and magre-revert ulit sila para makasama yung Brahma nila. But first, let's explain yung kanilang mga pinaniniwalaan at mga aral, no? So tama si Miss Irish, no? Ang Hinduismo ay nagmula sa India, particularly sa Indus Valley, no? Tinatag ito ng mga Aryans, no? Mga grupo yan ng mga tao na nag-migrate sa Indus Valley, no? So yung mga aral nila, yung caste system, familiar sa caste system? Ito yung posisyon ng mga tao sa kanilang lipunan, no? Nandito ito yan. Ayan, so nandito sa pinakataas yung gods, yung pinakamatataas, Brahmin, ito yung mga priests, academics. Okay. 20 minutes na daw po, sir. Stop ko na po. Okay, congratulations na. Sige.